Nang makitang hindi man lang natinag bagkus gumising lamang si Candy kay Sinaya, ay mas sumiklab ang galit ng babae sa dalaga. At wala kang ipapaliwanag sa akin? Yan lang ba ang sasabihin mo? Aba, may karapatan akong itest ulit yung new drug na sinasabi mo. Alam mo kung bakit? Because I am not sure if that drug is safe. Hindi mo nga nasagot ang tanong ko kanina. This is a serious matter, Candy. Hindi ako nakikipagbiruan dito. Is this a unique drug? You call this a new drug? Ginaya nyo lang naman ang ingredients ng mga gamot sa sipon at tagnat. Dinagdagan nyo lang ng pampalasa? Professional ba talaga kayong matatawag? Alam mo ba kung gaano kasamang epekto nito sa mga consumers? Use your brain, Candy. Hindi man lang naapektuhan si Candy sa galit ni Zinaya. Umupo pa nga ito sa harapan. Pinagkrus ang kamay sa katinaasan siya ng kilay. Ate Zinaya, huwag kang seryoso. Kahit naman pareho lang naman to ng ingredients sa mga gamot sa butika, hindi naman to mapapansin ng mga consumers. Isa pa, epektibong gamot naman ng tabletang yun . Nakakawala nga ng sakit, lalo na sa katawan. Pampanting sabi ni Candy kay Zinaya. At isa pa, mild symptoms lang naman ang mararanasan ng mga users kapag nag-take niyan, such as dizziness and vomiting. Itulog lang nila yan pagising mawawala ng sakit ng mga to. Hindi makapaniwala si Zinaya sa sinabi ni Candy, ni hindi nito maintindihan ang pinupunto niya. Mas lalo lang tuloy siyang nagalit sa dalaga. Isa pa yung pinoproblema ko. Sabi mo kanina ay processing pang final clinical trial ng drug niyan. Sa tingin mo ba makakapasa ang gamot niyan sa nakakataas? Mag-isip-isip ka nga, nasaan ang utak mo? Biro-biro lang ba ito sa iyo? Mind you, this is really a serious matter. Paano kung hindi ka nababahala? Paano kung malagay tayo sa problema? Hindi mo ba alam na pwede pang makasuhan ng kumpanya natin? Mas lalong napangisi si Candy kay Zinaya. Don't worry Ate Zinaya, about that, meron akong connection sa mga nakakataas. Kung kaya't sigurado kung papasa yung tabletang dinevelop namin. Walang effort at gastos na masasayang. Talagang hindi na ito nahiya sa sinabi nito sa kanya. At maggagamitan pa talaga ito ng ibang tao upang makuha lamang ang gusto. Upang ma-launch lamang ang gamot knowing na makakasama ito sa mga consumers. Tumawa na may pagkasarkastiko si Zinaya. Alakas naman ang apog mo nang sabihin to sa akin yan. Wala ka bang hiya? Hindi mo ba alam na labag yung ginagawa mo? Are you insane? Talagang pinapabagsak mong kumpanya natin. Yan ba ang gusto mo? Napailing si Candy bilang sagot. Huminga ng malalim ang babae at kalmadong tinitigan siya. Ate Zinaya, paano mo naisip na gusto kong pabagsakin ng kumpanya? Ilang taon na rin ako nagtatrabaho dito sa kumpanya nyo. Kung bala kong pabagsakin to, di sana ginawa ko na dati pa. Isa pa, wala ka kasing alam sa business . Ang goal ng kumpanya natin ay para umangat ang sales at lumago ang profit. Hindi naman malalaman ng mga consumer na pareho lang ang gamot natin sa ibang mga gamot dyan. Ano bang alam nila? Mayabang na sabi ni Candy sa kanya. Tama, hindi nga mapapansin yun ng mga consumer pero naisip mo bang mga kalaban natin? Ang mga taong gusto tayong pabagsakin? Hindi ka ba aware na may mga taong expert din at handa tayong siraan at hanapan ng butas? Hindi mo ba yun naisip ha, Candy? Yung connection mo sa nakakataas, matutulungan ka ba niyan kapag nasa korte ka na? Baka nga hindi ka kakampihan ng mga taong yan. Sinugang ba naman na magtatanggol sa isang taong una pa lang ay may mali na? Ngunit hindi pa rin ito maintindihan ni Candy at mas giniit pa rin ang punto ng dalaga sa kanya. So anong gagawin ko? I-drop ko yung project nilang taon naming pinaghirapan? Yan ba ang gusto mong gawin ko? Dahan-dahang tumango si Zinaya. Tama, itigil nyo ng proyektong yan dahil alam nating walang patutunguhan yan. Matapos na marinig ni Candy ang sinabi niya, napatayo ito't nanlalaki ang mga mata na tinignan si Zinaya. Hindi alam na seryosohin ni Zinaya ang sinabi niya. Nakalimutan mo na ba? Ang proyektong ito ay tapos na. Hinihintay na lang namin ang resulta ng final clinical trial. Ate Zinaya, hindi mo pwedeng itigil ito. Oo, naintindihan kong point mo na iniisip mo lang ang kaligtasan at reputasyon ng kumpanya. Pero kapag ginawa natin to, tsak na malulugi ang kumpanya. Ang mga efforts ng mga empleyado mo ay masasayang lamang. Hindi naman pwedeng bigla-bigla mo na lamang ipapatigil sa amin to. Kaka-appoint mo pa lang pero ganyan ka na?
You're a heartless. Galit na sabi ni Candy sa babae. Malakas na hampas naman ang pinakawala ni Sinaya dahil sa sinabi ng babae. Talagang sagad na sagad sa buto ang galit niya sa dalagang nasa harapan niya. Nakita niyang takot sa mga mata ni Candy kung kaya't napaiwas to ng tingin sa kanya. Masasayang ang effort. Talagang masasayang ang effort niyo kapag itinuloy niyo pa ito. O kaya mas worse, baka matanggal pa kayo sa trabaho. Hindi kayo makulong. Yan bang gusto mo ha, Candy? Kahit naman itigil niyo ng proyektong ito, hindi naman maapektuhan ng mga empleyado ko. Ang kumpanya ko naman ang mawawala ng pera at hindi kayo. Ganun pa rin naman ang salary niyo, tama? Babayaran pa rin kayo ng kumpanya. Pero kung ipagpapatuloy niyong kawalang hiyang ito, kawawang mga consumers sa inyo, yan dapat ang isipin mo, Candy. Matapos na magsalita, huminga ng malalim si Sinaya. Kinalma niyang sarili sa kanapahawak sa umbok niyang tiyan. Please, call an emergency meeting. I want it right now. Nang marinig ang sigaw ni Sinaya, ay ninagitla si Candy. Agad nitong kinuha ang laptop saka tinawagan ng ka-team niya. Kahit na nagtataka man ang mga kamiyembro, ay pinagsawalang bahala na lamang nila ito. Dahil si Sinaya naman ang presidente ng kumpanya, karapatan nitong magpatawag ng emergency meeting sa kanila. Idagdag mo pa na pinsan ito ng boss nilang si Mr. Alexander. Hindi na sila nagkasaya pa ng oras. Kanya-kanyang mga to nagsipagbukasan ng laptop at nag-join sa emergency call na ginawa ng team leader at head nilang si Candy. Wala pa nga 3 minuto kagad na nakumpletong team members kung saan ang mga ito ang kasama ni Candy sa pagde-develop ng new launch project sana nila. Hindi ko ini-expect na magpapatawag agad si Madam ng meeting sa atin. Kakapakilala niya pa lang sa atin kanina, bulong ng isang kasama nila. Kaya nga alam niyo ba ang pag-uusapan? Tanong ng isa pa, umiling ang mga miyembro. Hindi rin namin alam, ang isang babaeng tahimik kanina pa sa gilid ay agad na nagsalita. Observe ko mga miyembro lamang ng new launch project ang nandito. Sa tingin ko, pag-uusapan natin ang tungkol sa gamot na ila-launch natin. I told you, there's something off about our project. Shh! Marinig ka ng amo natin, sabi ng isa pa. Saka napatingin sa account ni Candy na nandun din. Is everyone here? Malamig na tanong ni Sinaya habang nakaharap sa laptop niya. Napasinghap ang mga empleyado sa kakaagad na tumango. Si Candy tahimik lamang na nakikinig kay Sinaya. Inis na inis pa rin. Ang dalagas inasta ng babae kanina pa. Napakuyam ang kamao ng dalagat nakabusangot pa habang nakatingin sa laptop nito. The attendance is complete, malamig na sabi ni Candy kaya tumango si Sinaya. Then let's all start about announcing the cancellation of our new drug project. Nang marinig ang dire-diretsyong sabi ni Sinaya, natahimik ang mga tao. Natulala lamang ang mga ito sa babaeng para bang tinubuan si Sinaya ng 2 ulo sa screen. Hindi makapaniwalang lahat sa narinig. The reason is your medicine tablet does not comply with the rules and regulations of the Spanish Agency of Medicines and Medical Devices and is illegal, so as the project immediately. I'll send a memorandum to my secretary to inform all of the employees inside my company. Nang marinig ng pinsan ni Candy na si Connie ang sinabi ni Sinaya, kagad na uminit ang ulo nito. Si Connie, anak ng kapatid ni Don Fausto. Halos nga lahat ng kapamilya ni Don Fausto ay nandoon nagtatrabaho sa kumpanya ng mga Monte Carlo. Madam, would it be too much to stop this project immediately? We've invested much in this project and we know it will be profitable to our company as well. The project is almost finished. Why would you just stop it abruptly? Sabi ni Connie na sinang-ayunan naman ng kapatid nitong si Leonora. Yes, Connie is right. If this project succeeds, the company will be the one to benefit. Wouldn't all our effort be wasted if you stop this? You were destroying our project, madam. Nang matapos na nagsalita si Leonora, ay napatingin ng babae kay Candy na ngayon ay malamig na nakatitig lamang sa laptop nito. Para bang sinasabi ni Leonora at Connie na ipagtanggol at magsalita naman ng babae para sa kanila. Madam, if you're saying we've violated the rules and regulations of the EMPS, then you should provide us with evidence to prove your claims, right? Don't tell us you're just making this up. You know that your defamation of our tablets has legal consequences. Nanatili namang seryosong mukha ni Sinaya. Sa isip-isip ni Sinaya, ang mga empleyadong ganito ay walang pakialam kung mabagsak man ng kumpanya nila basta't makakuha lamang ng recognition at profit para syempre may maibulsa. Napansin din niyang mga taong nagsireklamo sa kanya't mga galamay ni Candy at sa tingin niya ay kapamilya ng dalaga ito. At hindi siya magpapatalo sa mga bruhang ito.
Umupo ng tuwid si Sinay at nagsalita. Are you questioning my claims? Then hear this. If you persist with this project, I, Dr. Miracle, will be the first to expose your tablet's dark secret. Ahead of any opposition, I will make certain that everyone understands your drug is useless and dangerous. Nang marinig ang mariing salita ni Sinaya sa mga empleyado, ay kaagad na nakaramdam ng kabang mga to. Ang mga mata ni Sinaya talagang nandidilim kung kaya't walang nangahas sa tumingin sa dalaga. Ang iba doon ay nagsitayuan ng balahibo dahil sa sobrang takot. Furthermore, I, Dr. Miracle, will expose your illicit activities that occurred throughout the development of this project. Did you really believe your fraudulent actions would go unnoticed? I will reveal your true nature to the world. As a result, you lose your jobs and the professional reputation you have diligently built throughout your careers. Worse, you all be in prison. Ang mga empleyadong nasa screen ni halatang namutla nang marinig ang sinabi ni Sinaya. Paano nga pala mga to nakalimutan ng taong kaharap nila si Dr. Miracle, the medical genius doctor in the entire world. Isa sa pinakahinahangaan ng doktor sa buong mundo at marami na rin napagaling ng mga pasyente. Ang doktor na merong miracle and miracle's hands. At kung kumanta man si Dr. Miracle, sa publiko'y alam ng mga empleyado na talagang maniniwala ang mga ito sa doktor. Sino nga ba naman ang taong hindi maniniwala sa sikat at magaling na doktor sa buong mundo? Baliw na tao lang hindi maniniwala sa babae. Ang pinakakinatatakutan pa ng mga to ay talagang bagsak sila sa kulungan kapag nagkaganon. Gusto nang umalis si Candy sa loob ng office ni Sidaya. Para ba siyang naging estatwa sa harap ng babae at hindi makakilos? How come she forgot about Dr. Miracle? Si Sinay at Dr. Miracle pala iisa. Napakagat ng labi si Candy sa kamahigpit na hinawakan ng laylayan ng damit nito. Ngayon lang si Candy hindi nakaimik sa diskusyong iyon at para bang nawala ng kapangyarihan ng babae at ang nagawa na lamang nito ay yumuko dahil sa sobrang hiyang nararamdaman. Ni hindi man lang nito nasabi ang punto at naipagtanggol ang mga pinsan sa harap ni Zinaya. Kinalma ni Candy ang sarili, huminga ng malalim at nag-ipon ng lakas upang magsalita. Ate Zinaya, are you trying to ruin the company? Our company's reputation. Huminga ng malalim si Zinaya at nagsalita. Well, that's not the problem. I'm the president, and I manage this company. If it falls because of your fraudulent actions, then I'll do everything to restore it and rise again. While I do not wish to appear arrogant in front of you all, but even if I'm not a business expert, you should know I have a major advantage, especially because this company is related to medicine. Ilang segundo rin ang katahimikan na magsalita ulit si Zinaya. We can start voting if you want. The one with the most votes will have their way. Nang matapos sasabihin ni Zinaya na pwede silang mag-conduct ng voting, ay napatingin ng iba sa isa't isa. Puno ng pag-atubili ang mga mata ng mga empleyado. Halatang nagdadalawang isip kung susunod bang mga to kay President. Malalim na nag-isip ang iba para bang tinatansya kung ano nga bang mangyayari sa magiging desisyon nila. Ayaw man nalang i-drop ang malaking project na to, subalit ayaw nilang makulong dahil naman dito. Ilang minuto ring natahimik ang mga empleyado. Si Candy ay piping na nalangin na sana hindi sumunod ang mga empleyado kay Sinaya at tuwang-tuwa dahil sa ekspresyon ng mga empleyado nila ngayon. Sumilay ang ngisi sa labi ng dalaga at nakahinga ng maluwag dahil alam nitong hindi magtatagumpay si Sinaya. Ngunit magsa-celebrate na sana siya sa tuwa nang may umangat na kamay at magsalitang ibang babae na nasa gilid at kanina patahimik. Madam Zenaya was right, therefore I will support her. At dahil doon, lahat ng empleyado ay nagsitaasan na rin ng kamay kung kaya't majority ng mga empleyado doon ay nasa panig na ni Zenaya. Hindi inasahan ni Candy ng dati empleyadong sunod-sunuran sa kanya noon ay tinalikuran na lamang siya ng basta-basta. Si Zenaya na tahimik at kalmado na nakatingin sa kanyang laptop habang tinititigan ang mga empleyadong tumaas ng kamay. With everyone in agreement with my decision, this is now a done deal. The new project involving the drug you develop will be stopped immediately. Tinikom ni Zenaya ang kanyang labi sa huminga ng malalim. Don't worry, as your new president, I will make certain that the company really flourishes and goes down a good path. I will also guarantee that all of your efforts and hard work receive compensation. Talagang may diin ang sinabi ni Zenaya sa salitang efforts, hard work, and compensation. Kitang-kita naman ang pamumutla ni Candy kasama ng mga pinsan ng dalaga. Nakabusangot lamang ang mga to habang nakatitig kay Zenaya. Nilipat itong tingin sa babaeng kaharap at masamang tinitigan.
Punong-puno ng galit at inis ang dibdib na dalaga habang nakatitig kay Sinaya. Gusto nitong manlaban subalit wala tong sapat na kapangyarihan. Ano nga ba naman ang magagawa nito? Isa lang naman itong empleyado at hindi naman ang dalagang nagmamay-ari ng kumpanya. Nahalata ni Sinaya ang masamang titig ni Candy, subalit hindi niya ito pinansin bagkus tumingin lamang siya sa kanyang laptop. Thank you for attending this meeting. Please go back to your work. Meeting adjourned. Nang marinig ang sinabi ni Sinaya, ay nakahinga ng maluwag ang mga empleyado. Nang mawala si Sinaya sa call, ay mas nakahinga pa sila ng maluwag. Lahat inapasandal sa kani-kanilang swivel chair. Walang nagawa kundi ang hilutin ang kani-kanilang mga sentido. Ang dalawang pinsan naman ni Candy ay punong-puno ng galit ang mga mata habang nakatitig lamang sa laptop nila. Inis na inis ang mga dalaga sa Sinaya na yon, samantalang agad namang nag-impake si Candy at dali-daling ipinasok ang laptop sa bag nito. Wala itong lingon-lingon na umalis sa office ni Sinaya. Pipihitin na sana nitong seradura ng pinto na magsalita ang babae. Alright, nakalimutan ko Miss Candy. Huwag mo sanang kalimutan na isend sa akin ng soft copy ng mga dokumento tungkol sa project na ito. Huwag ka na rin magtanong pa kung bakit. Alam kong alam mo naman sigurong email ko and I'm sorry but I have decided to suspend you as a head of this company. Napaawang ang labi ni Candy na marinig ang sinabi ni Sinaya. Imbis na umalis sa office ay bumalik ito't lumapit ang dalaga sa babae. Ano? What do you mean? Suspended? Anong ginawa ko Ate Sinaya para gawin mo sa akin to? Inis na sabi ni Candy at hindi makapaniwala sa sinabi ng babae. Alam mo kung anong ginawa mo Candy. Alam kong kapag lumabas ang resulta ng final trial ng gamot na ginawa ninyo, malalagay sa panganib at kontrobersya ang kumpanya natin. Ikaw naman ang head at leader ng project na to, hindi ba? Then you have to shoulder the consequences at mas maging maaga kitang isuspende. At ako nang bahalang makipag-usap sa mga nakakataas that this is a mistake. And I already suspended you. Hindi ba't mas magaan lamang na parusa yon? I know this is hard for you, pero mas mahirap ang buhay kapag nasa kulungan ka na, hindi ba? Pasalamat ka nga. Hindi pa kita inaalis sa kumpanyang ito dahil sa mga walang kwentang pinagsasabi mo sa akin kanina. Binigyan pa nga kita ng pagkakataon. I hope you understand what I mean. Hindi pa rin maproseso ni Candy ang sinabi ni Sinaya. Kinagat nitong labi at dahan-dahang tumango bilang sagot. Walang nagawa si Candy kung hindi ang mag-walk out sa office ni Sinaya. Halos manginig ang katawan nito dahil sa sobrang galit. Hindi niya inasahang masususpende siya sa kumpanya ng ilang taon na niyang inalagaan at pinagtrabahuhan. Nang makapasok siya sa kanyang kotse ay mabilis nitong pinaandar upang magsumbong sa kanyang ama na si Don Fausto. Habang nagde-drive ay punong-puno ng luha ang kanyang mga mata dahil sa sobrang gigil kay Sinaya. Paano nagawang isuspindi siya? Kaka-appoint pa lang nito pero ang yabang-yabang na. Itong mga nakapasok sa mansyon ay kaganyang hinanap ang kanyang ama. Nakita niya ito sa kanilang veranda habang nagkakape. Dad, hindi mo alam kung gaano ko pinahiya ng babaeng yun sa harap ng mga empleyado namin. Hindi man lang niya ako nirespeto at sinuspindi pa ako bilang head ng kumpanyang inalagaan ko ng ilang taon. Dad, nakakainis ang babaeng yun, sabi ni Candy habang nagpadyak-padyak dahil sa sobrang inis. Si Don Fausto naman na hindi maintindihan ng anak ay dinaluhan nito. Anong nangyari Candy? Sino bang tinutukoy mo? Sino pa nga ba? Di si Sinaya, ang pinsan ni Kuya Alexander. Stupid ang babaeng yun. She even dared to suspend me. Dad, pinatigil din yung project na ginagawa namin at kumampi talaga mga empleyado sa kanya. Napalitan ng galit ang ekspresyon ni Don Fausto nang marinig ang ginawa ni Sinaya sa anak niya. Nandilim ang mga mata nito habang inaakay si Candy na umaupo. Dad, nakalimutan niyo na bang ikaw ang sumagip sa kumpanya nila? At kung wala ka, wala rin itong negosyong pinagmamalaki nila. Wala siyang karapatang isuspend ako ng basta-basta. Patuloy ni Candy nang marinig yun na paingos ang matanda. Anak, huwag kang mag-alala, huwag mo siyang kakantiin. Dahil akong bahala doon, mahirap kalabanin si Sinaya. Lalong-lalo na't nasa tabi nito si Kit Joaquin Anderson. Ako nang bahalang gumawa ng paraan. Sa ngayon na magtiis ka na muna, huwag galit ang pairalin mo, kundi ang utak, naintindihan mo? Kapag nanlaban ka, ikaw pa rin naman ang talo dahil siya ang may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo ngayon. So anong gagawin ko Dad? Magmumukmok na lang at tanggapin ang pagkatalo? Yan bang gusto mong gawin ko? Inis na sabi ni Candy habang niiyak na nakatingin sa ama. Tanggapin ang pagkatalo? No, pero gagawa tayo ng paraan. Ako nang bahala dun. Kumalma ka na muna at hindi pa naman huli ang lahat. Hindi rin ako papayag na hindi ka makakaganti sa kanya.
Si Sinay naman nakasalukuyang malalim ang iniisip dahil siya nangyari ay napagpa siyang tawagan ang kanyang pinsan na si Alexander. Huminga siya ng malalim at inilot ang nananakit niyang sentido habang hinihintay na sumagot ang lalaki. Nang makonect ang tawag, hindi nagpatumpik-tumpik pa. Sinabi ni Sinay ang nangyari kanina. Kuya Alexander, may sasabihin ako sa iyo tungkol kay Candy. I just suspended her as the head manager of our company. Butik niya nang ilabas ang isang medicine tablet, hindi naman pala effective at mapanganib pa sa kalusugan ng mga consumers. Mabuti na lamang at nalaman kong new project nila. Baka ito pang dahilan ng pagbagsak at pagkasira ng reputasyon ng ating kumpanya. Baka nga rin may maraming inosenteng taong maapektuhan nito. I just can't believe na hindi malang kinonsider ni Candy. She is a selfish brat at ang tanging gusto lang na masunod ay ang kagustuhan niya. At proud pa talaga siya na sabihin sa akin na may connection siya sa nakakataas kung kaya't huwag tayong mag-alala. Dahek, nang marinig ang sinabi ni Sinay sa kabilang linya na pakunot ng noo si Alexander, kinuyom din itong kamao dahil sa sobrang galit. Ang kapal naman niyang sabihin sa'yo yon. Napatango sa Sinay at nagpatuloy. Kanina nagpatawag ako ng meeting at in-announce kagad ang pinagkasila ng project na ginawa nila. Wala akong pakialam kung milyon man ang nagasto sa kumpanya. Basta't wag lang mapahamak ang mga consumers at customers natin. Napakadelikado ng gamot na dinevelop nila and it was against the rules and regulations of AMPS. Madadami tayo sa kasakamyan nila. Alam kong nagsusumbong sa'yo yung ama niya kaya inunahan na rin kita. I just want to let you know about this besides you are my family. Nag-isip ng malalim si Alexander at naintindihan naman ang sinabi ng pinsan. Naniniwala ako sa'yo, Sinaya, at malaking tiwalang binigay ko sa'yo. Kung kaya't binigay kong kumpanyang yan para pamahalaan mo. Nakahinga ako ng maluwag dahil ang pharmaceutical company natin ay nasa mabuting kalagayan na. Ikaw nang bahalang mamahala sa kumpanya at hindi mo na rin kailangang humingi ng permiso sa akin. You can do everything you want in that company. Kung may kailangan o kailangan mo ng tulong at nasa likod mo lang ako at nakaagapay sa'yo. Sagot ni Alexander sa pinsan. Nang marinig ang sinabi ni Alexander, ay sumilay ang ngiti sa labi ni Sinaya. Napahinga siya ng maluwag dahil akala niya pagagalitan siya ng kuya niya. Sige kuya, maraming salamat sa tiwala mo sa akin. Gagawin ko lahat para maging maunlad lamang ang kumpanyang ito. Hindi kita bibiguin. Pangako. Matapos sa tumawag si Sinaya kay Alexander ay doon naman tumawag si Don Fausto sa lalaki. Niyaya ni Don Fausto si Alexander na maglaro ng golf mamaya. At dahil malaki ang respeto ni Alexander at hindi makatanggi sa request ng matanda, ay umuon na lamang siya. Tirik na tirik ang araw kung kaya't nang umalis si Alexander sa hotel upang kitain ng matanda, agad naman siyang pumunta sa kinaroonan nito. Nakita niya nakasuot ang matanda ng isang white polo shorts at shorts. May suot din ito na cap at shades na itim. Nang makita siya nito at maluwawak pa ang ngiti ng matanda, kinawayan pa siya nito at binati. Alexander, iho, kanina pa ako naghihintay sa'yo. Sakto namang kakalapit lang ni Alexander kay Don Fausto nang matapos na magsalita ito. Si Alexander na nakasuot ng itim na sportswear, kung kaya't kitang-kitang hulma ng malaking katawan niya sa damit niya. Itim din ang kanyang sombrero, saka may itim din siyang shades na suot-suot. Pasensya na po Don Fausto, ni-traffic lamang po ako. Paumanin na lalaki sa matanda, ang kanyang boses ay nahihimigan ng paggalang sa matanda. Lumapit din si Don Fausto sa kanya, tinapik ng mahina siya. Okay lang naman yon, iho. Ilang taon na rin tayong hindi nakakalaro ng golf kung kaya't niyaya kagad kita since nasa bakasyon naman tayong dalawa. Ilang taon na rin ang nangangati ang aking kamay upang laruin ang paborito nating laro. Humalakak si Don Fausto sa kanapailing. Naalala ko pa nung bata ka kung paano mo ko pinipilit at turuan kang mag-golf. Ngayon din natatalo mo na ako. Let's have some fun today, iho. Ipakita mo ulit sa akin ang kakayahan mo. Tignan natin kung matatalo mo pa rin ako. Maya-maya lang ipumunta ng dalawa sa golf course. Agad na nag-position si Alexander at nag-serve. Habang naglalari, panaka-nakang tumitingin na matanda kay Alexander. Tumikimit at nagsalita. Alexander, kamustang kumpanya niyo? Narinig kong huling project na ginawa niyo naging matagumpay. Mukhang paunti-unting umuunlad ang mga negosyo ng pamilya niyo. Kinuha ni Alexander ng isang bola at pinunasan yan. Maraming salamat sa iyo, Don Fausto. Nagiging okay na rin ang lahat. Ngumiti lamang si Don Fausto, saka naman natawa ng mahina. Wala yun, iho. Ikaw pa rin naman ang may gawa niyan. Magaling ka at may kakayahan pagdating sa negosyo. By the way, alam ko na balitaan mo nangyari sa anak ko si Candy, tama? Nang marinig ang sinabi ng matanday na patango si Alexander. Di ko mang bibig niya at walang balak na magsalita. Nang makitay ng matanday na pahinga ng malalim ito at napailing. Minsan ay may pagkaklamsy din si Candy. Alam kong maling ginawa niya ngayon at deserve niya na masuspend sa kumpanya. Naintindihan ko yon.
Kailangan din niyang matuto ng leksyon. Isa pa, pinagsabihan ko na rin naman na siya. Tumayo na tuwid si Alexander at kalmado lamang na nakikinig sa matanda. Ang iyong pinsang si Sinaya, napakahusay nga naman. Talagang kagaya kayo ng ugaling dalawa. No doubt isa nga siyang Monte Carlo. She handles everything fair and smoothly. Patuloy pa ng matanda tinampas ang bola. Maraming salamat sa compliment sa pinsan ko, Don Fausto. Sumilay ang ngiti sa labi ng lalaki. Naniniwala nga talaga ako sa kakayahan ni Sinaya, kung kaya't sa kanya ko na pinagkakatiwalang kumpanya. Alam kong darating din ang araw at sisikat din siya. Hindi bilang isang doktor, kundi din bilang siyang magaling na negosyante. Talagang mahal na mahal mong pinsan mo, iho. Kita ni Alexander ang lungkot sa mukha ng matanda sa kanapailing. Sana nga lang ay makatagpong aking anak na si Candy ng isang lalaking katulad mo. Isang lalaking mapagmahal sa kanya ng buo at poprotekta siya kanya palagi.